Hey, what's up guys? So welcome again to my channel, it's Balong. It's been a while since It's been a while. It's been a while naman, So it's been a while guys since my last vlog was uploaded past few weeks ago. So, ayan. And welcome again. And yeah, parang linggo lang nag-vlog tayo. So, ayan, kind of missed this again. So, ayan nga. So, right after ng bagyo and Chenilyn, so, medyo payapa ng ating lugar. Since naka-live ako nung last week. And yeah, I haven't seen it. Hindi na ako nakapag-update kasi hindi na nakapag-update agad-agad. Sobrang lakas ng bagyo. And buti na lang talaga, it's safe tayo dito since nung last time. And hindi na tayo binabaha. Good thing about here in Cavite. So, ayun, thank you so much then for your care sa mga nagsabi nung during live na mag-stay safe and so ganun. And ayun nga, ano bang mga ganapan natin? So, this is a day in life in our house again after ng bagyo. So, my gosh, ang daming nangyari during that time kasi hindi ko alam kasi buong week ako nandito lang sa loob ng bahay. Kasi supposedly, may mga errands ako na dapat gawin, like outside vlog, hindi na nga natuloy-tuloy yung iba kasi nga may bagyo. So, ayun, and wala na ako ibang mga, so, maglinis na lang tayo ng bahay, guys. After ng bagyo, kasi hindi na ako nakapag-linis Ngayon, nakaraan sobrang lamig, ngayon ang init na. And yun, sobrang dami ng mga nangyari that time. So, ayun. And by that, meron din tayong announcement na mangyayari kasi there's so much excited ako sa mangyayari next month kasi yun, another month na naman ulit and more ka na. So, and thank you so much. Ayun, na-order ko yung glass ko naka-order na ulit ako ng tawag nito, reading glass kasi papalitan ko ulit ng frame. Yung frame, ikakabit ko na lang kasi medyo may grado yun siya ng konti. And asa na ba yung in-order ko? Ito yung na-order ko sa TikTok. Ayan. Sa mga nagtatanong, alam ko last time may nagtanong. Last time may nagtanong sa akin kung saan ko daw na-order itong ganitong frame. Actually, dito siya sa hindi ko alam kung, how do you pronounce this? Lucille. Ayan. Binuksan ko na siya kasi isuot ko na siya. So, binalik ko lang ulit. And, ito yung, product niya. So, ito yung nasa suot ko na ngayon. Kakabit ko na lang mamaya yung, lens. Sana hindi masira. So, what happened last time, hindi ko alam kung anong nangyari. Naupuan ko. Ay, hindi. Upuan ba? Hindi, basta nagot na ako na bali na lang siya. Ito yung, niya guys. So, they have itong pang cleaning ng lens. Tapos, meron din silang lagayan. Ito naman yung last time na salamin ko sa mata. Ito yung frame niya. Papaayos ko na lang ulit to para at least okay siya. Ayan siya. Ayan. And yes, this one is their parang pouch nila for nakita ko sa TikTok, so in-order ko siya kasi kaparehas ng frame ng akin. So sabi ko, pero iba siya ng style, iba rin siya ng ng kapal. Ayan. Wala lang silang kasi kailangan ng recommendation ng sa mata. So, meron din sila ito anti-radiation na ilaw. Ito, radiation light. Masira. Nakasira pala ata to. So, ayun siya. And yan, pag ganyan mo siya. You're gonna see. May ganito palang anti-radiation. So, ako, kailangan ko din to kasi madalas akong nagamit ng phone. So, isa din to sa mga, syempre, ito yung mga gawain ko araw-araw. So, daily. And paggabi, yan, madalas. Kasi kapag gabi ako nagpo-phone ko, nakapatay ilaw, tapos medyo mataas yung brightness. So, ganun yung ko. Ganun yung gawain ko bago matulog. So, this one is my last. Ito kasi yung original na lagayan niya dito. Ayan. From EO. Sira. And yeah. It has may sarili siyang lagayan ng tapos but unfortunately hindi ko alam kung sinong salarin sa mga pusa ko.
at nakasira ito. So, nilagay ko na lang siya. Dapat kanina, wait ko na siya kasi nga last time nag-order ako. Dapat nandito na to. May bagyo nga. So, it's understandable din naman. So, what we're gonna do now is let's all fix those things right after nung bagyo. Kasi, hindi ako nakapag linis ng likod. Kasi usually yung mga gawain ko dito kapag mag-isa. And yes, tama po kayo. Dugyot po ako nung una yung kabataan days. Pero ngayon kasi nare-realize ko naman din how important of being, have manners and also maglinis din sa paligiran. So, ayun. And usually, ngayon, pag nandito ako, yun yung ginagawa ko. And hindi naman na din kasi ako napunta ng Parañaque. So, once na lang, siguro, matagal-tagal, isang beses na lang pumunta ng Parañaque. Kasi wala naman na din pupuntahan dito. And yan, dito, madalas akong, syempre, at either naka-live or, kung ano-anong ginagawa is either nagpa-volleyball din. So, yun. Volleyball, yan. Dito kasi ako magganap kasi it's ever na meron mang mali dito sa, item, hindi kami damage. So, kayo guys, if ever na may ganun, huwag nyo agad sisirain itong mga ganito. Ako hindi ko sinisira ko. Parang it's advantage lang din. Parang, like, pwede mo siyang ma-return agad na kompleto pa. Or hindi pa nasisira yung barcode para at least ma-return ng maayos. Ay, photochromic plus anti-radiation pa siya. So, mamaya ilalagay natin, papalitan natin yung lens sa mata kasi may grado yun para at least pag may grado siya, anti-radiation tsaka photochromic siya. Yan. So, let's start with our errands, but before that, drink our water kasi mainit siya. And yes, update ko kayo sa harapan guys. Ito. Natanggal yung trapal na nilagay namin. Hindi ko alam guys kung sobrang lakas ng hangin, natanggal siya. And yan, ayan, baba natin ang konti. Ayan, so, ito yung mga nangyari. And natanggal yung, ito siya. So, kasi parang nakaganyan siya, parang sa kabilang bahay, nakatakip. And, yun, natanggal siya mula sa pagkakakabit dito sa ganito. Pero okay lang naman din kasi pwede pa naman ibalik yan siya. Hindi naman napunit yung trapal. And ito yung labas namin. Hindi ako magpakita sa mga tao kasi basta, ayan, hindi ko alam kung bakit tabingi yan yung gigil ako eh. Isang sa labas namin. Ayan. Ayan guys. So, medyo na siya na ganon. So, hindi pa rin siya naayos kasi nga lumubog yun dahil sa ulan. And yung mga namin. And ito yung nakagamit dun sa labas. So, hindi na inalabas pa dun sa para ayusin. Pero ikakabit ulit yan. Kasi yung mga aming mahiwagang hanger dyan ko muna. Kasi nga, hindi ko naman alam. Pero ngayon, let's start fixing these things kasi sobrang kailangang ayusin to. Ayan, ito siya. Ayun lang naman. And yeah. And besides, may mga laundry din dapat kami na dapat malalabhan na. Bigla lang ang bumagyo kasi saan naman mapupunta yun? Kahit isang pa namin dito, hindi rin siya matutuyo. And totally, wag na lang. So, pero sila kasi pag nandito, so mangyari kasi laban yung akin, di naman sila nagpapalab din ng ibang damit. So sabi niya kanila daw, lalo po si mama kasi sinasabi niya, go lang. Minsan nagpapasabay ng iba, pero mostly kasi si mama kasi naglalaban ng ibang mga damit para at least alam niya. Kasi ganun tayo, di ba, mga tao, like may mga something tayong hindi natin, may mga ayaw tayo na mga bagay na tayo lang nakakaalam. Ganun. Hindi ko lang din. Kasi ganun din naman ako kapag naglalaba ako. Kabisado ko kasi yung kung paano laban yung damit. Baka ganun din sa madra. Ayun. So, and yung CR naman namin is, ayan, natanggal yung ganito. Mabigat kasi ata. Pero, let's fix this thing. And, yeah. Sobrang
Hindi man binagyo, pero ayun, medyo magulo lang ng kaunti. Dahil nga yung sunod-sunod na ulan, so hindi ko alam kung ano yung mga kailanganin unahin or ganun. So ginawa ko na lang, winait ko na lang matapos yung ulan or yung bagyo para at least magsisimula ako sa kung anong kailangan unahin. Ayun. Sa harapan naman kasi wala, kasi usually hindi naman masyadong dyan, parang pulot-pulot lang naman ng kalat. Pero dito kasi sa bahay, meron dito sa likod, sa banyo, ayun, pati yung labahan ko, yun. So ayun, unfortunately I can't go laundry today kasi hiniram yung washing sa kabilang bahay sa mga kapatid ni Mudra. Ganun kasi mga eksena dito lalo kapag halimbawa may mga kamag-anak or mga kapatid ka na malapit lang din sa lugar ninyo or di kaya kapitbahay lang ninyo. Parang kagaya lang sa bahay ni Ate Kat sa Mindoro doon. Nung last year na magkasama kami nila doon. Kasi hindi ko alam kung ano. Pero masaya din naman tumira sa isang lugar. Lalo kapag isang bulto kayong magkakapamilyar, magkakamag-anak. But sometimes, yun nga, bibihira lang din ako makakita ng mga pamilya or angkan na tawag na ito, yung tipong sobrang close or something na kasi madalas kasi may mga kamag-anak ka na hindi naman sa nila lahat, pero mga sugapa. And totally, na-experience ko din yung ganung form. Hindi sa sugapa, pero yung, kumbaga parang hindi lang talaga close or hindi lang talaga kayo magka-vibe. Although na, ka pa rin, ay, kamag-anak mo pa rin sila. Pero may mga ganun kasing tao. So, ayun. Nandun siya sa kabila ngayon, and siguro mamayang gabi ko na lang siya magagawa kasi kanina pang umaga ginamit yun. So ngayon, nagugas muna ako ng plato kasi kumain ako sa bahay. Ayan, and tuloy na lang natin ang tsikahan habang naglilinis or nag-aayos dito kasi gano'n naman ang eksena namin sa bahay na to. Although na kahit wala masyadong tao or ako lang, I still manage to, clean pa rin ng bahay kasi this is the representation of your personality din. Or sometimes kasi may mga ganong may mga pagkakataon na ang linis mo in appearance, but sometimes hindi naman sometimes ang linis mo sa katawan mo pero yung hindi ka malinis sa environment. Yun lang naman. And may mga kakilala din akong ganong tao. So, kaya ko siya nai-share din kasi para at least, diba? Alam ko sa inyo, sa ganyang inyong part, may mga kakilala din kayo. And minsan, may mga gano'n na sinasabihan ko din na grabe naman kayo saan, ganyan. Or hindi ko lang alam or based talaga sa baka lang talaga medyo pagod lang or ngayon lang din. Pero minsan, araw-araw ko na nakikita hindi talaga pero may mga friend ako na may ganun din sila na medyo din makalat, pero hindi lang talaga agad-agad, kung magulo lang talaga pagpagod. Stop. I'm sure nag-gets yung point ko doon. And mamaya I have an announcement, so I'm so excited. And this will be our next month. My next month's agenda pala. So this will be my next month agenda. So ayun. Kaya hindi na-miss ko din yung jowa ko right after niyang bumalik pagbalik niya ng Dubai. Hindi pa kami nag-uusap for the past few weeks, pero message ako sa kanya, nag-reply siya. Ako lang tong hindi reply back kasi wala lang, gusto ko lang na and he's so busy sa work niya kasi isa siyang isa siyang manager, inside manager, basta
nagbe-visit siya sa iba't ibang store nila in Dubai. Yan. With Ate Kat. Kasama si Ate Kat. Si Ate Kat naman, iba yung kaniyang occupation. Pero, they're friends. Magkaibigan sila. And matagal na silang friends. Sobrang close silang dalawa. So, yung band nila, it's like literal na band. Like you have, parang kang may, parang yung band nila ng isang babae, tapos ang friend is bading. Which is, yun yung nakikita ko. So, actually, gawain ko ito ang pinakapaborito kong ganap sa buhay ko. So, sa lahat ng chores, ang paborito kong gawin is hugas ng plato. I don't know, pero ito kasi may certain trauma ako sa ganitong bagay. Dati, when I was kid, technically kasi mga magulang mo talaga is lumang probinsya, tsaka yung mga parents nila is very strict. They usually do this kahit bata, para at least, di ba, matuto sila in future, which is good. And yan, na-adapt ko din ito siya, and thankfully natututo din ako, natuto ko sa kanilang turo din sa paano maghugas ng plato, paano maglinis ng bahay, paano magluto or magluto ng sariling pagkain, ng ulam, magsaing. And it benefits me kasi kung hindi din kanila sa ganitong turo nila is hindi ko rin naman magagawa. So, I don't know, but sometimes kasi when I actually doing browsing, so browse ako sa Facebook, may mga nakikita kong post na talks about parenting, yung mga current parents ngayon. Yeah, sometimes may mga ibang tao na said na kami nga dati noon ganito ganyan, hindi kami sumusuway sa yeah, I understand those things, like totally understand naman. But let's say hindi naman siya kagaya ng panahon natin or kagaya ng panahon ng mga magulang natin na iba na sobrang higpit, like tawag nito, sobrang strict talaga kasi nga may sinusunod tayong kasi ngayon iba na ang panahon ngayon dahil like modern na tayo. We are in year 21st century, so let's us all accept the fact that we are currently changing. So hindi kagaya to ng ating mga dating mga ganap ng mga parents natin na ganito ganyan, pagpapasok ganito, kasi nag-advance na tayo. So ayun lang naman, pero may ibang mga magulang din na may ibang tao din kasi na pag nakita sinasaktan nyo ganito. It's the part of the discipline, but sometimes it can cause trauma sa mga anak nila or sa bata. That's why there are some reasons kung bakit may mga ibang bata na nagre-rebelde, ganito. Kasi yun ay nag-base sa parenting. So, yun lang. So, may order guys. Wait lang. Let's get back. Anyways, this is my reason kung bakit ayaw kong nagsasambay ng mga damit na basa. And yeah, nagdagdag na naman tayo ng weight. Ikaw ba naman lagi nasa bahay, so I'm wearing this. So, kailangan natin itong ilipan. Did you know guys what happened last time? It's so very gulo and talagang hindi nakakatuwa. Pero ayun nga, dahil dyan nagkaroon din ng tubig itong aming yan. So, kailangan natin siya ilagay dito sa aming labahan kasi para hindi siya magulo tignan, at saka lagyan natin sa mga labahan sa laundry type kasi guys, actually nabasa na naman siya ng ulan, that's why isinampay ko muna dito din para matuyo, para at least kapag nilagay sa labahan hindi magbabasa-basa. And that's a very one of my things that actually do. Kasi nadala na din ako ng last time. So every time na
tawag na ito, every time na gumagamit ako ng mga mabasang damit, nagkakaroon ng nasisira yung tela. So, ang ginagawa ko, look, what actually I'm doing is, sinasampay ko muna yung damit pag hindi ko pa siya nilalaban or di kaya, tawag nito, kapag hindi pa, pag gusto ko muna siyang isampay kasi sometimes, ganun ako, pero madalas, wala naman akong masyadong basang damit. So, bahin lang. Ayan. So, kasi, ito yung pump. Sira na lang talaga siya. Medyo marami pa tayong askasuhin and may ayusin natin yung ibang gamit natin na nakalagay din sa taas kasi kailangan askasuhin din and tuluyan na din nasira yung namin sa kagagamit dahil basa pa siya. So, ayan. So, tuyo to lahat. And wala yung washing pa. Hindi lang. Mamayang gabi pa siya babalik. So, maglalaba tayo unya. Dahil parang wala tayong labahin next one. Kasi August na bukas, guys. That's it. Tayo ay magwalis din muna. So, update na lang tayo later kasi wala ako magwalis din dito. Kasi mo. Ayan. Done with the errands and nilinis ko na yung likod and oh god, sakit ng mata ko. Siguro dahil kaka-cellphone to. And yes, finally, and I have to, so may special announcement. So I think sinabi na ata or nakita ko ata may post ang JSB. So we're going to Cambodia. Yeah. Ano na bago dun? We're going to Cambodia, guys. And yeah. Yun lang naman ang pupuntahan. So, hindi pa ako nakapunta ng Cambodia. Hindi ko pa napupunta ng Cambodia. Yeah, pero I think I need to research what Cambodia culture is. So, I'm so excited kasi hindi ko lang alam kung ano ang may encounter namin doon. Pero yeah, so technically excited naman ako. And actually, ang ingay ng mga kapitbahay kasi nagpapatugtog kanina. And sabi ko, pwede hinaan mo ng konti kasi pag nandito ako, I'm actually doing my work and things. And yes, may dumating na parcel kanina sa kapatid ko. Magagamit ko na naman ulit ang ating maleta na ginamit natin kung saan-saan man tayong gumala. So, I think siya dito sa baba. Yeah. Hindi ko alam kasi iba't iba siya. Meron siya dito, may sticker siya from Bangkok, from Boracay. And this one is from Boracay. So, malalagyan din siya. And nandito na naman tayo sa ganap ng mga eksena sa immigration. So, anyways, ayun nga, nag-decision na kami na hindi ko alam kung, I think na, for this one, sure ako na makikita niyo yung post ng ibang mga buddy na kasama ko. Ayan, na ibang bayot. So, ayun. Kasi pupunta kami ng Cambodia. So, napagplanuhan na yan siya bago pa man umbalis ang jowa. Pero, actually, tinatanong namin kung tutuloy ba kasi nakakaya naman. Kasi nga, ayun. Nandun pa sa US. Pero nung pagdating nila, dun lang pinano, tsaka inayos. And, ayun. I am ready. So, mamayang gabi maglalaba ako pero hindi ko na papakita yung mga ganap kasi nga nasira na yung binikitan ko siya. Hindi ko na papakita kasi nga I don't want to bother everyone. Kasi pag naglalaba ako, tahimik lang kasi ako, guys. Ayun. And ayun lang naman so far. So this is the update of my life after Bagyo. Hindi ko naman siya pwedeng ayusin yung tapat namin kasi wala naman akong kasamang mag-aayos. Good thing na walang masyadong na-apektuhan dito sa bahay. Kasi nga nagbabantay din ako kasi ang Bagyo hindi siya basta-basta. Bukod sa malakas yung ulan and may hangin, yun yung inaalala ko doon that time. Kasi sobrang alarma. Kasi nga dati nadadala kami sa Bagyo nung nasa Paranaque pa.
ibinabaha. Tapos pag binabaha guys, hindi lang siya ordinaryong baha kasi minsan ang baha lagpas tao. So imagine mo yung maliit akong tao. So hanggang dibdib ko, and sometimes delikado kasi nga ang baha doon is mabilis tumaas, tapos yung mga kuryente bukas pa. So that's the difference between Parañaque and Cavite. Kasi ito Cavite kasi masyado mataas to. So, hindi siya masyadong bahain. And, ayun, kaya siguro din ako nag-update din. Kasama din sa update ko yung papunta Cambodia. Pero ito ang bahay namin is, ito yung ganap namin after ng bagyo. So, kamusta na ako? Ayan, good thing na wala namang nangyaring hindi maganda and safe ang mga tao dito. Yeah, although may mga konting slight na ba due to the mga drainage problem kasi medyo may mga barado sa labas lang naman. Pero ayoko kasi lumabas dahil nga I don't want to see anything and wala naman din masyadong kita. So, dito lang muna tayo sa bahay dahil panandali ang update lang and ayun, kamustahan dahil nga ghost month na bukas, so August, here they are, and yeah, we'll see you in the next few days in the ibang bansa. So kita na lang sa Cambodia guys. By the way, congratulate ulit sa magjowa. So finally, magjowa na at mag-asawa na kayo. And welcome back sa Pinas. So hindi pa kami nagkikita personally, parang personal, so PM na lang, so GC na lang din nag-uusap, and then yun lang. So magkikita-kita na lang kami next week. Hindi ko lang alam kasi ako at saka si Jessica malapit kami sa isa't isa. Siya nasa Gen 3 and ako ay nandito sa Naik, so Cavite lang. So baka kami ang una magkita bago yung yung dalawa, and the rest is excited then. So may iba pa din kaming kasama na from other places. So, yun. Ay, nako, buhay-buhay. So, mag-edit muna tayo ng ating vlog. And yes, thank you so much guys for hoping and, joining me in this vlog. Kasi update lang to. Ito yung ating update sa ating buhay. So, see you and see you around for the next few weeks. For the next week pala, few weeks mo sabihin mo. Si Self naman. Grabe ka. Hayop ka, Kevin. Si Kevin Cruz, which is my friend. Kundura. Feeling ko na-adapt ko na yung na-adapt ko na yung ugali niyang pakikipag-usap kay Self. Diba, Self? So, see you in Cambodia and technically basta kung ano man ang mangyari at kung ano man ang abutan namin doon, enjoy na lang natin. So, bye and see you sa susunod na araw. Ay, nako, Diyos ko pa, mami. So, bye from now and see you sa Cambodia. Bye!